Inatake ng Estados Unidos ang base ng kontrol sa lupa ng Iran sa Bandar Abbas at winasak ang pag-asa ng Tehran na makakuha ng konsesyon kay Trump sa pamamagitan ng presyur militar at diplomatikong pananakot. Ngayong Huwebes, Mayo 28, 2026, lumabas ang mensahe mula sa negosasyon at umabot sa Timog Iran, malapit sa isa sa pinakasensitibong lugar ng seguridad ng Amerika sa gitnang silangan. Inatake ng Amerika ang estrukturang konektado sa drone control ng Islamic Revolutionary Guard matapos matukoy ang banta sa kanilang mga sundalo at nabigasyon sa reyon. Si Trump ay pinupuntirya ng chismis ukol sa kasunduan pagtatangkang Iranian na ibenta ang Peking tagumpay at mga kahilingan sa parusa, uranium at kontrol sa kipot ng Hormuz. Ngunit iba ang naging sagot. Walang madaling ginhawa, walang masamang kasunduan, walang pagpapahintulot sa rehimen na makahinga habang inaarmasan ang mga drone laban sa Estados Unidos. Bakit hindi umatras si Trump? Paano nababago ng ataking ito ang takbo ng laro? Ikukwento ko lahat ng yan. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsong nilalaman na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil dito may ganitong video araw-araw. Ang pinakamalakas na impormasyon ay galing sa Reuters. Binaril ng militar ng Estados Unidos ang 4 na Iranian attack drones at tinamaan ng ground control station sa Bandar Abbas na naghahanda sa pagpapalipad ng ika-5 drone. Ayon sa isang opisyal ng Amerika, depensibo at walang limitasyon ng aksyon para protektahan ang puwersa ng Estados Unidos at paglalayag sa Hormuz. Hindi simboliko ang target. Praktikal itong bahagi ng makinang militar ng Iran na ginagamit sa pag-uutos ng mga drone at pagpapataas ng banta sa mga barko at tropa sa reyon. Ang Bandar Abbas ay mahalagang lungsod pantalan ng rehimen sa Timog Iran na konektado sa hukbong dagat ng Revolusyonaryong Gwardya. Diyan sinusubukan ng Tehran na magpakita ng lakas kapag pakiramdam ay nawawalan ng kalawangan sa negosasyon. Ipinapakita ng pag-atake na hindi hinintay ng Washington umalis ang drone bago maginagpis sa pinsala. Kumilos ang White House agad, tinarget ang checkpoint at inalisan ng pagkakataon ang rehimen na gawing kalamangan ang kanilang pang-uudyok. Sinubukang tumugon ang Tehran sa pamamagitan ng propaganda. Ayon sa Revolutionary Guard, tinarget nila ang base ng puwersang Amerikano matapos ang pag-atake sa Bandar Abbas. Pinapatunayan ng reaksyon ng Iran kung gaano kalaki ang presyon. Gusto ng rehimen magmukhang kontrolado ang sitwasyon pero inamin nilang nagkaroon ng pag-atake sa sarili nilang teritoryo malapit sa sensitibong lugar militar. Humihina ang naratibo ng lakas kapag tinarget ang sentro ng utos ng mga drone at nagmamadali magpaliwanag ang rehimen sa dagok na natanggap. Dumating ang pag-atake habang sinusubukan ng Tehran na ipakalat na halos tapos na ang kasunduan. Kilalang taktika ito. Nagpapalaganap ang rehimen ng magkakaibang balita para magmukhang may progreso, takutin ang mga kaalyado ni Trump at pilitin ang White House sa di kanais-nais na solusyon. Sumagot si Trump ng pahayag na politikal at militar, sinabing hindi niya ginawa ito para lang pumirma sa masamang kasunduan. Nagbabala siya na hindi niya ipagpapalit ang tunay na presyon sa walang laman na pangako. Ang pagkatalo ng Iran ay dahil sa mga tinanggihang kahilingan. Hinili ng Tehran ang pagluwag ng mga sanksyon, pag-unblock ng pondo, mas mahabang pag-uusap sa enriched uranium at impluensya sa Hormuz. Tumutol si Trump. Sinabi niya na dapat isuko ng Iran ang highly enriched uranium ng walang kapalit at tinanggihan ng ideya na kukunin ito ng Russia o China. Para sa Washington, ang paglipat ng uranium ay hindi nakakabawas sa banta. Magbibigay lang ito sa rehimen ng oras, proteksyong diplomatiko at dahilan para makaligtas sa politika. Simple lang ang dahilan ng higpit ni Trump. Hindi lang humihingi ng oras ang rehimen ng Iran, kundi bumibili ito ng panahon para makahinga. Magbibigay ng pera ang pagluwag ng mga sanksyon, pagkakataong mag-reorganisa ang mahabang palugit at kapangyarihang manakot ang kontrol sa Hormuz. Ang pag-export ng uranium sa makapangyarihang bansa ay magdudulot ng internasyonal na proteksyon. Napansin ni Trump ang paketeng ito at pinigilan ang bawat bahagi. Ang base na tinamaan sa Bandar Abbas ay naging bahaging militar na mismong desisyong pampolitika na yon. Mabigat din sa pagbasa ang bahagyang balik ng internet sa Iran. Pagkatapos ng ilang buwang mga restriksyon, muling kumalat ng mas malakas ang mga mensahe at video kahit na may bantay at mga harang. Hindi ito kabaitan ng rehimen. Palatandaan ito ng pagkapagod. Ang matagal na blackout ay nakapaparali sa kalakalan, komunikasyon, serbisyo at operasyon ng administrasyon. Gusto ng Tehran na patahimikin ang populasyon at kontrolin ang imahe sa labas.
Pero ang presyon na pang-ekonomiya at panlipunan ay nagtulak sa rehimen na magbukas ng limitado, minomonitor at puno ng sensura. Ang kahinaang ito ang dahilan kung bakit ang revolusyonaryong gwardiya ay umaasa sa panlabas na pagsimula ng gulo. Kapag humina ang halaga ng pera, sumasadsad ang ekonomiya at muling nakakapag-usap ang mga tao, sinusubukan ng rehimen na lumika ng takot sa labas para magpataw ng katahimikan sa loob. Ang mga drone banta sa dagat at mga talumpati laban sa Estados Unidos ay nagsisilbing panakip o pampalito. Delikado ang estratehiya kapag ang kabilang panig ay hindi sina Biden o Obama dahil hindi nag-alok ng gantimpala si Trump sa uma-atake. Tinamaan niya ang estrukturang ginamit sa atake, lalo pang pinalala ng oposisyon ng Iran at diaspora ang sitwasyon. Patuloy nagrereklamo ang mga komunidad sa labas ng Iran sa panunupil, humihiling ng pagbagsak ng rehimen at inilalantad ang mga terorista at taga-suporta ng Tehran sa kanluran. Problema ito para sa Tehran dahil hindi na lamang sa kanilang hangganan nananatili ang opisyal na naratibo. Sa bawat lumalabas na video, reklamo at Iranian nung nanggagaling sa labas, unti-unting nahuhubad ang maskara ng rehimen. Ang pinakamabigat na puntong pampulitika ay pinuputol ni Trump ang pag-asa ng Iran sa iba't ibang antas. Sa larangang militar, pinapayagan niya ang mga tugon laban sa mga target na kaugnay ng banta. Sa larangan ng ekonomiya, pinananatili niya ang mga sanksyon. Sa larangan ng nuklear, hindi siya pumapayag sa panlilinlang gamit ang uranium. Sa larangan ng pandagat, hindi niya tinatanggap na gawing bihag ang Hormuz. Sa diplomasya, hindi niya itinuturing na ang mga tagapamagitan ang may pasya. Ang ganitong kalagayan ay nag-iiwan sa Teheran na walang madaling tagumpay na maipapakita sa sarili nilang mamamayan at sa kanilang mga kaalyado sa riyon. Sinubukang ipalabas ng tradisyonal na media na malapit ng sumuko si Trump pero ibang ipinakita ng realidad kamakailan. Sinabi rin ni Trump na hindi pa siya kontento sa mga napag-usapan at hindi niya isinasaalang-alang ang pagluwag ng mga sanksyon. Pwedeng magkanegosasyon pero ngayon ay nangyayari ito sa presyon, hindi dahil sa pananakot ng Iran. Patuloy sinusubukan ng rehimen gamitin ang mga kaalyado nila sa rehiyon para pilitin ang konsesyon, Hezbollah. Patuloy nakasali ang mga milisya at kaalyado ng Teheran dahil hindi lang formal na hukbo ang gamit ng Iran. Umaasa sila sa mga network para magkalat ng banta. Dahil dito, tinutulak ni Trump na mapalapit pa ang mga bansang Arabo sa Abraham Accords at mabawasan ang impluensya ng Iran. Depende sa reaksyon ng Teheran ang susunod na hakbang. Kung ituloy ng revolusyonaryong gwardiya ang mga drone, limitadong mga pag-atake at mga pang-udyok malapit sa Hormuz, magkakaroon ng bagong dahilan ang Estados Unidos. Kung umatras ang rehimen, mapipilit ang tanggapin ng negosasyon kahit walang gantimpala. Itong patibong na pampulitika na nilikha ni Trump. Anumang paglala ay maglalantad sa kahinaan ng militar ng Iran at anumang pag-atras ay mapapakita na epektibo ang presyon. Ang ground control base sa Bandar Abbas ay naging simbolo ng simpleng pagbabago ng direksyon. Ako si Milson Alves Global at layunin kong mapanatiling maayos kang nainformahan ng katotohanan araw-araw. Ang mga link ng balita ay nasa description ng video. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at sa huli tingnan ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.